Hello everyone! Welcome back to Anabay's Vlogs. For today's video, pupunta tayo sa isang malaking coaching center dito sa Kotakals, dito pa rin sa aming district sa Malapuram. At i-discuss ko sa inyo ba't kailangan mag-coaching dito sa India. At syempre, after naming pumunta din sa coaching center, nagutom kami. At syempre, ito kakain tayo sa isa sa famous na bagong restaurant dito sa Tirur. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Shadows, are you ever gonna make a move? Are you ever gonna make a move? So ito na nga, magpupunta tayo dito sa isang coaching center dito sa Kotakal. Ang pangalan niya is Universal Institute Kotakal. Isa ito sa coaching center or yung mga tuition center dito sa Kerala, sa Malappuram district. Napakalaki nitong coaching center. Bakit kailangan ba ng coaching center? Kasi dito sa India, may mga tinatawag na mga exam. Para sa mga magdodoktor, ang tawag dito ay NEET or National Eligibility Cum Entrance Exam. So, kailangan yun para sa mga magdodoktor, gagaya ng MBBS, veterinary, BDS, at kung ano-ano pa. At meron din naman ditong coaching center para din sa mga engineering students. Ang tawag doon is JEE, at meron pa yung KIM na para sa mga Kerala, basically para entrance examination para sa Kerala only. So, ang dami-dami, di ba, mga requirements dito sa India. Ang pukpukan kasi ang pag-aaral dito, kaya maganda yung standard ng education nila dito. Kaya naman, mas pinili ko dito paaralin ng mga anak ko dahil sa quality of education. Bakit namin pinili itong Universal Institute? Kasi isa to sa pinakamalaking coaching center dito sa Kerala, at marami na rin silang mga estudyante na graduate talaga na may mga honors. So pagtapos namin pumunta sa coaching centers, nandito naman tayo sa Coffee Cream dahil kakain kami. Syempre nagutom kami dahil medyo 1.5 hour yung drive natin. So ito, kakain kami ng anak ko. Bagong restaurant ito dito sa Tirur, at sabi nila maganda yung feedback na or recommendations ng mga sister-in-law ko at saka ng mga pamangkin ng mga Gen Z, kagaya ng mga anak ko, Gen Z yan. So, mga natututo na silang kumain ng mga ganitong pagkain. So, yung una naming in-order is yung pizza. So, kasi medyo natatakam ako dyan sa pizza, kaya ito, masarap yung pizza niya, kaya naman sarap na sarap ako. Their food is so good. I hate pasta. Yeah. Cilantro pasta, pesto pasta. It's so nice. So, umorder din pala ng beef or steak ang aking sirloin steak tong anak ko. May kasama, may side siya na potato, mashed potato, at saka mga baby corn, at saka carrot, at saka broccoli. So, ayan, kumakain na yung anak ko. At it's nice. How was it? Siyempre, after nating mag-dinner, may coffee tayo, at saka order pala din kami ng waffle. Dalawang klase ng waffle ang in-order namin. Ito yung sa akin, meron lang siyang maple syrup. Plain lang siya with maple syrup lang. At yung isa yun sa anak ko is yung mayroong cream. At ayan, makikita nyo, ang sarap, diba? May cafe latte pala yung in-order ko. Ayan na. Yan, ito pala yung in-order na anak ko, yung may waffle with fresh cream or whipped cream on top. Ito yung sa akin, maple syrup lang yung sa taas. So after nitong, habang nagdi-dinner pala kami, ito meron palang mga kumakanta dito sa sa restaurant na to. So maganda yung restaurant, cozy ang ambience. At the same time, masarap ang pagkain. I really recommend their food kasi yung mga pagkain nila is para sa atin. Yung may pasta, may pizza, at saka may varieties din sila ng mga cakes. Yung mga cakes nila, hindi mga ordinaryong cakes na nabibili dito sa mga ordinaryong mga bakery. Kaya naman tuwang-tuwa ako, at talagang babalik uli ako dito kasi yung pasta na lang nila is super sarap. Yung Alfredo pasta na may cilantro, gustong-gusto ko siya talaga. Plus yung pizza, hindi siya yung katulad ng mga pizza na may mga spices, yung mga typical na Indian spice, hindi. Parang siya, yung mga, parang alam mo yung Pizza Hut na mga na pizza, yon mga
pasarap siya as in masarap. Wala na akong masabi. Napakasarap na pagkain. So, thank you so much for watching, guys. God bless. Stay safe. Bye! Let me go.